kayo sa mga regular commuters na nakakaramdam ng takot dahil sa mga balita, yung mga ibang pasahero na bibiktima lately ng mga mapagsamantala at manyak na drivers? May mga ilang paraan kung paano mo mapoprotektahan ang sarili mo kung sakaling mapunta ka sa sitwasyong ito. Yan ang mga ipapakita ko sa inyo dito sa Make No Mistake. Pagsakay po ng taxi and after doing all your checks and comparisons, the best place po na umupo po tayo is nasa likod ng driver. Just in case man, nag-isip pa siyang manamantala, manghipo or mangmanyak gamit yung kanyang kamay, mahihirapan din po siya kasi one arm has to be on the wheel at yung kabila is medyo awkward. So obvious po talaga kung may sinasadya siyang gawin sa inyo. Kung nandiyan na po yung taxi inyong sasakyan, check the plate number. Make sure it coincides dun sa plate number na nakapaint dun sa body ng inyong taxi. Then, i-check ulit kung same pa rin siya dun sa painted make and plate number sa loob ng door. Just in case biglang bumukas yung pinto ninyo dahil na-unlock ng driver, lie on your side, fetal position, and keep on doing the bicycle kick until masipa nyo sa palabas. Remember, kakuntsaba na niya yung driver mo, kaya immediately try to escape the taxi. So while inside the taxi, ano ba dapat ang ginagawa mo bilang isang pasahero? So pagkatapos mo i-check yung ID niya and then yung mukha niya and they match all that profile, okay yun siya. Take note of yung pangalan, yung make, yung plate number nung car and text this to your loved one. That way, alam din nila kung point last seen mo, okay, with your location, yung point last seen mo at yung taxi na sinasakyan mo. So, in case sabihin mo sa driver na gusto ko dito tayo dumaan, kaliwa, kanan and all, at ayaw dun sumunod ng inyong driver, baka dinadala ka na niya dun sa isang lugar na kung saan mas may advantage siya, such as walang tao, siya lang nakakaalam kung saan. So, be warned with that. Next is assess outside condition. If okay na, maliwanag, maraming tao, pwede ka nang bumaba doon. Immediately pumara. At kung safe na, ay bumaba ka na. For situations na naramdaman na ninyo, dinadala kayo ng driver sa isang lugar where he has complete control. Ano ito? Lugar na walang katao-tao at kayang-kaya niyang gawin kung anong gusto niya. Gawin ang mga choke na to and again, keep on practicing this. So first, okay, move forward, extend your right hand to go under his chin. Extend your left hand para po halos hawak na ninyo yung siko nyo. Bend your left hand para mapunta sa likod ng neck niya and brace yourself sa likod ng kanyang backrest. This way, kung mag-faint man yung driver because you choked him out, mabanggaman kayo, naka-brace ka pa rin sa likod ng upuan. Kung medyo petite po yung girl, you can use the seatbelt as an improvised choke device. So move this around his neck at yan po ang gamitin ninyo to choke him. Put your weight around it and brace yourself at the back seat. In case mabanggaman kayo, safe ka pa rin. With that, immediately move out with your stuff and go behind the taxi and run and attract for attention. Mga Mars, practice po natin ang 4 P's. That's pray, plan, prepare, and practice para hindi po natin makalimutan ang mga tips at techniques na ito. Always be aware para kayang-kaya natin protektahan ang ating sarili. Louie Domingo po, Emergency Management Center. Make no mistake.